Ako ay isang 62 anyos na nanay. Dati kaming overseas Filipino worker ng mister ko sa loob ng mahigit 20 taon. Hindi naging madali ang buhay namin noon sa ibang bansa. Maraming gabi na umiiyak ako sa kwarto ko dahil miss ko ang mga anak ko. Maraming Pasko at kaarawan na hindi namin nakasama ang pamilya namin. Pero tiniis namin lahat iyon para lang maitaguyod ang kinabukasan ng mga anak namin. 2 lang ang anak namin, isang lalaki at isang babae. Ang panganay naming lalaki si Ramon at ang bunso naman ay si Liza. Simula pa lang bata pa si Ramon, napansin ko na medyo iba ang ugali niya. Sanay siya na kapag may gusto siya, binibigay namin agad ng ama niya. Aminado ako. Siguro kami rin ang may kasalanan kung bakit siya naging ganoon. Dahil nga nasa abroad kami, tuwing uuwi kami ay binabawi namin ang lahat ng pagkukulang namin sa kanya. Lahat ng gusto niyang laruan, gadget o damit ay ibinibigay namin. Ayaw naming maramdaman niyang pinabayaan namin siya. Si Liza naman ay kabaligtaran ng kuya niya. Tahimik lang siya at mas madalas pang nag-aalaga sa amin kapag umuuwi kami. Kahit bata pa siya noon, marunong na siyang umintindi. Pareho naming pinag-aral ang 2 anak namin hanggang makatapos ng kolehiyo. Si Ramon ay nakapagtapos at kalaunan ay nakapasok sa trabaho sa gobyerno. Ipinagmamalaki pa nga namin siya noon sa mga kamag-anak namin dahil hindi naman madali makapasok sa ganoong trabaho. Si Liza naman ay nag-aral ng nursing. Hindi man kasing laki ng kita ng kuya niya ang trabaho niya, alam namin na marangal ang propesyon niya. Akala namin noon, kapag natapos na naming mapag-aral ang mga anak namin, ay magiging maayos na ang lahat. Pero doon pala magsisimula ang mga problema. Nang makapagtapos si Ramon at makakuha ng trabaho, akala namin ay tutulungan na niya ang sarili niya. Pero kahit may sahod na siya, madalas pa rin siyang humihingi ng pera sa amin. Mama, may kailangan lang ako. Kulang kasi yung sahod ko ngayon. Madalas niyang sabihin sa akin sa telepono. Sa una, naiintindihan ko pa. Bata pa siya noon at nagsisimula pa lang. Pero kahit lumipas ang ilang taon, ganoon pa rin ang nangyayari. Kapag hindi namin siya napagbigyan, nagagalit siya. Bakit ba ang damot niyo? Kayo naman ang may pera. Minsan ay sinabi pa niya iyon sa akin. Masakit marinig iyon bilang magulang, pero pinili kong manahimik. Nang mag-asawa si Ramon, lalo pang nagbago ang ugali niya. Ang napangasawa niya ay si Cynthia, at sa totoo lang, parang lalo pang lumala ang pagiging mukhang pera ng anak ko simula nang maging asawa niya iyon. Kapag bumibisita sila sa bahay, hindi man lang nila kami kinukumusta ng maayos. Madalas, ang unang tanong ni Ramon ay tungkol sa lupa namin. Mapa, ano na ba plano niyo sa farm? Hahatiin niyo rin naman yan sa amin balang araw, di ba? Nung una, tinatawanan lang namin iyon. Buhay pa kami anak, biro pa ng mister ko. Pero napansin ko na hindi iyon biro para kay Ramon. Samantala, si Liza naman ay tahimik lang na nagtatrabaho bilang nurse sa isang pribadong ospital dito sa Pilipinas, kasama ang asawa niya. Hindi malaki ang sahod nila, pero kahit ganoon ay madalas pa rin silang bumibisita sa amin. Minsan nga, sila pa ang nagdadala ng pagkain kapag dumadalaw. Hindi rin maganda ang relasyon ni Ramon kay Liza. Madalas niya itong maliitin. Nurse lang naman kayo sa private hospital. Magkano lang ba sahod niyo? Minsan ay narinig ko pang sinabi niya yon. Nasaktan ako para sa anak kong babae. Pero hindi sumagot si Liza. Tahimik lang siyang ngumiti. Hindi nagtagal, may magandang balita si Liza. Natanggap sila ng asawa niya sa isang employer sa Canada. Kailangan na lang nilang ayusin ang mga papeles sa agency. Sobrang saya ko noon para sa kanila. Pero bago pa man matuloy ang pag-alis nila, nagkasakit ang biyena ni Liza, ang nanay ng asawa niya. Kinailangan itong maospital at malaki ang naging gastos. Dahil halos lahat ng ipon nila ay nagamit na sa pagproseso ng pagpunta nila sa Canada.
Kaunti na lang ang natira sa kanila. Hindi kami nagdalawang isip ng mister ko na tulungan sila. Kahit papaano, pamilya na rin natin sila. Sabi ng mister ko, nagbigay kami ng pera mula sa ipon namin. Pero parang sunod-sunod ang pagsubok sa amin. Pagkalipas lang ng ilang linggo matapos makalabas ng ospital, ang biyena ni Liza, biglang nagkasakit naman ang mister ko. Kinailangan siyang dalhin sa ospital at doon nagsimulang maubos ang natitira naming pera. Ang tanging naisip ko noon ay lumapit kay Ramon. Kahit alam kong hindi niya ugali ang tumulong nang walang kapalit, wala akong ibang malapitan. Tinawagan ko siya. Anak, kailangan namin ng tulong. Nagkasakit ang papa mo, sabi ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Sige ma, tutulungan ko kayo, pero kailangan may interest. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko iyon. Interest? Mahina kong tanong. Oo naman, pera pa rin yan. Hindi ko pwedeng ipahiram lang ng walang tubo. Sagot niya. Hindi man lang kami kinumusta ni Ramon o ng asawa niya kung kumusta na ang papa niya. Ang lagi lang niyang tanong ay kung kailan namin babayaran ng utang. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay hindi na anak ang kausap ko, kundi isang nagpapautang. Nang gumaling ang mister ko, nagdesisyon kaming mag-asawa. May lote kami na bahagi ng farm namin. Sinangla namin yon para mabayaran ang utang namin kay Ramon. Kasama ang interes na gusto niya. Nang malaman niya iyon, nagalit siya. Ma, parte ko na yan sa mana. Sigaw niya sa telepono. Doon na ako napuno. Buhay pa kami ng papa mo. Wala ka pang karapatan sa kahit anong ari-arian namin. Sagot ko. Pero hindi doon natapos ang gulo. Sumugod pa siya sa bahay kasama ang asawa niya. Ano bang klaseng magulang kayo? Sinanglan niyo yung parte na para sa amin? Sigaw ni Cynthia. Mas masakit pa ang sumunod na sinabi ng sarili kong anak. Kung namatay na lang sana si Papa, hindi na kayo nagkautang at hindi niyo isasangla yung lupa. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ko yon. Ang mismong anak ko. Hiniling na sana namatay ang ama niya. Hindi ko napigilan ang luha ko noon. Doon ko na naramdaman na parang wala na kaming anak na lalaki. Simula noon, nagbago na ang pananaw namin ng mister ko. Napagtanto namin na kung pera lang ang nakikita ng anak namin sa amin, mas mabuting ayusin na namin ang mga bagay habang buhay pa kami. Hindi lang namin binenta ang parte ng lupa na sinangla namin. Ibinenta rin namin ang bahaging nakalaan sana para kay Ramon. Ang natitirang bahagi ng farm ay ipinalipat namin ng titulo sa pangalan ni Liza. Hindi namin hinintay ang unang sweldo niya sa Canada para bayaran ang utang kay Ramon. Ayaw na naming may utang na loob sa kanya. Nang malaman niya iyon, lalo siyang nagalit. Sige, tingnan ko kung paano kayo mabubuhay sa maliit niyong pensyon. Sigaw niya. Huwag na kayong lalapit sa akin kapag wala na kayong pera. Bahala kayong mamatay sa gutom. Tahimik lang kaming nakinig ng mister ko. Ang masakit doon, kahit kailan naman ay hindi siya tumulong sa amin kahit piso. Pagkalipas ng ilang buwan, nakaalis na si Liza at ang asawa niya papuntang Canada. Minsan ay tumawag siya sa akin. Ma, nabalitaan ko yung ginawa ni Kuya, sabi niya. Ramdam ko ang galit sa boses niya. Tinawagan daw niya ang kuya niya at pinagsabihan. Kuya, wag mong sabihing mamamatay sa gutom ang mga magulang natin. Hindi mo sila kayang tulungan, pero ako kaya ko. Sinabi rin niya na mas malaki ang kinikita nila sa Canada kaysa sa kuya niya. Simula ngayon, ako na ang bahala sa kanila, sabi niya. Doon ako napaiyak. Hindi dahil sa pera, kundi dahil kahit malayo siya ay nandoon pa rin ang pagmamahal niya. Ngayon, tahimik na ang buhay namin ng mister ko. Hindi na kami kinakausap ni Ramon. Pero sa totoo lang, mas payapa ang puso ko dahil natutunan ko na hindi lahat ng anak ay marunong tumanaw ng utang na loob. Minsan, ang karma ay hindi kailangang ipilit. Dumarating iyon sa mga taong inuuna ang kasakiman kaysa sa pamilya. Wakas,
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment dahil mas marami pang kwento ang ihahandog ng channel na ito. Maraming salamat sa pakikinig.